Lalo pang bumagal ang bagyong Ineng habang nagbabanta sa extreme northern Luzon. Alamin na natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Yes, Rafi, nakataas nga ngayon ang public storm warning signal number 3 ng Pag-asa sa Batanes at sa northern section ng Cagayan kasama ng Calayan at Babuyan Islands. Mataas ang banta ng baha at landslide hanggang katamtamang pinsala ang maaaring makuha ng mas matitibay na struktura. Ang malalaking puno kaya pong mabuwal at posible ang storm surge o yung daluyong sa coastal area na pwedeng umabot ng 2 metro ang taas. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, northern part ng Isabela, Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Posible rin ang storm surge na hanggang 1 metro naman ang taas. Itinaas ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at Ilocos Sur. Maganda ang ating mga kapuso riyan sa malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Muli mga kapusong nating nakatira po sa mga lugar na may storm signal mula 1 hanggang 3, dapat alerto sa banta ng baha at landslide. Delikado ring pumalaot ang maliliit na sakyang pandagat sa northern, eastern at southern seaboards ng Luzon at maging dyan sa eastern seaboard ng Visayas dahil sa epekto ng bagyo at ng pinalalakas nitong habagat. Namata ng Pag-asa ang mata ng bagyo sa layo lamang 130 kilometers sa may silangan ng Calayan, Cagayan, dakong alas 10 ng umaga. At taglay ng bagyong Ineng, ang lakas ng hangin aabot pa rin sa 170 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 205 kilometers per hour. Ito ay inaasang kikilos pa kanluran, hilagang kanluran na west-northwest sa bilis lamang na 7 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, unti-unting magbabago ang direksyon ng bagyo patungo ng hilaga o northern part ng Philippine Area of Responsibility. Araw po yan ng Sabado at Linggo, nasa loob pa yan ng Philippine Area of Responsibility. At sa Lunes, kung hindi magbabago yung kanyang galaw, ay posibleng nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Mga kapuso, malalakas hanggang sa matitinding ulan ang naranasan po ng maraming lugar sa Luzon dahil sa epekto ng bagyong Ineng at ng malakas na hanging habagat. Sa observed rainfall data ng Pag-asa sa ilang lugar tulad sa Baguio City, mahigit 200 milimetro ang naitala. Ang average monthly rainfall po ng Baguio ay 900. So halos isang araw, 1/4 yung kanilang tinanggap. Samantalang sa Apari, 156. At dyan sa may Iban na kung saan malayo yung sentro ng Bagyo, 108 millimeters. Epekto na po yan ng malakas na hanging habagat. At sa mga susunod na oras, asahan pa rin yung nakikita nating dilaw at pula. Malalakas na pag-ulan ang maranasan sa halos buong Luzon mula sa northern, central hanggang dyan sa may southern part. Samantalang sa Visayas, malakas ang ulan dyan sa may western section pero mas mahihina sa central at eastern section. Samantalang sa Mindanao na hindi na po apektado ng hanging habagat, may mga pag-ulan pa rin pero mas mahihina na at sa hapon na mararanasan yung mga pag-ulan, Rafi. Mang Tani, dun sa report po ninyo, update po ninyo, ay bumabagal yung kilos ng bagyo. Bakit po ba bumabagal ang isang bagyo? Siyempre, gusto natin makalis kagad dito sa ating Philippine Area of Responsibility, Mang Tani. Yes, Rafi. Unang-una, ang bagyo ay parang dahon lamang yan na nasa ilog. Yung mas malakas na hangin ang nagdidikta kung saan pupunta itong bagyo. Katulad na naman tinitingnan natin, may hangin kasi na nagtutulak dyan para yan ay kumilos patungo sa west-northwest o northwest. Sa ngayon, itong hangin na ito ay lubhang mahina kaya halos hindi siya gumagalaw sa kanyang kinalalagyan. At oras na ito ay kumilos patungo dito sa malapit sa Batanes, doon unti-unting magkakaroon ng paglakas yung hangin kaya siya naman ay itutulak patungo dito sa northeast. Kaya meron tayong tinatawag na posibleng recurvature niya. At yun yung dahilan kung bakit sa ngayon mabagal na kumikilos itong bagyo patungo dito sa may Calayan Group of Islands hanggang dyan sa may Batanes. Ano naman po yung asahan nating lagay ng panahon, Mang Tani, hanggang sa weekend? Huhupa kaya kahit paano yung ulan dito naman sa Metro Manila sa Lunes? Yes, Rafi. Unang-una, inaasahan natin na magtutuloy-tuloy itong ulang ito. Bakit? Dahil sa malakas na hanging habagat na hinahatak nitong bagyong si Ineng. Ito ay araw ng Biyernes na kung saan mabagal yung kanyang kilos. Pagdating nito ng Sabado na nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility, kitang-kita pa rin natin yung malakas na hanging habagat, kaya tuloy-tuloy yung pag-ulan. Araw ng Linggo na kung saan nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility, malakas pa rin yung hanging habagat natin, kaya weekend, Rafi, mataas ang ulan. At Lunes na kung saan
posibleng nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility itong si Ineng. Pero makikita mo, meron pa rin hanging habagat kaya may potensyal na Lunes hanggang Martes, meron pa rin tayong ulan. Yun nga lamang, mas papahina na kaysa nararamdaman natin kahapon, ngayong Sabado, Biyernes, hanggang sa Sabado at Linggo, Rafi. Mang Tani, dun sa data na hawak po ninyo, gaano ba kadami yung rainfall na dala nitong bagyo? Kasi nababanggit kanina ni Cedric, dun sa kanilang kinalalagyan, parang may binabanggit siya na lagpas na sa threshold ng ulang natatanggap yung Baguio City, Mang Tani. Yes, Rafi. Meron kasi tayong tinatawag na threshold amount ng rainfall para magkaroon ng landslide. At yung binabanggit ni Cedric na 150, ito ay para sa Baguio. At makikita nga natin na ito ay mula alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina. Kaya 222, lagpas na yan. Pero Rafi, napag-usapan natin, ito ay simula pa lamang nung paglakas ng hanging habagat. So, posibleng mamaya o ngayong maghapon, ma-attain uli yung ganito karaming ulan. Kaya napakaraming ulan ang inaasahan nating ibubuo sa Baguio. Yung binanggit natin, 900 millimeters, isang buwang ulan yan. So, kung maghapon, ipon uli ng 222. So, posibleng sa loob lamang ng 2 araw, kalahating buwan ng ulan ang naibagsak sa Baguio. So, ito yung babantayan natin dahil sabi nga natin, halos 4 na araw ito, Rafi, na mararanasan. Yes, Rafi. Mang Tani, doon naman sa report kanina ni Maki, nababanggit niya na maaraw na doon sa kanyang kinalalagyan, doon sa may Manila Bay. Pero kaninang umaga, malakas yung ulan doon. Ano pong advice nyo para sa mga narito sa Metro Manila, Mang Tani? Ito yung binabanggit natin, Rafi. No? Ang karakteristik na ulan nitong habagat, yung sinasabi nating 222, hindi tuloy-tuloy yan, Rafi. Ganyan din sa Baguio. Hihina, lalakas, hihina, lakas. Parang nakikita nating kulay. Ganyan din dito sa Metro Manila, Rafi, kaya pinagsasabihin natin yung ating mga kapuso dyan, huwag po silang magpakampante na dahil umaaraw ngayon, ibig sabihin tapos na. Maaaring mamaya-maya uli, hapon hanggang gabi, lalakas na naman yung ulan. At sana, hindi yung kung kailan kalakasan ng ulan, Rafi, tsaka sila magdidesisyon na pumunta na doon sa mga evacuation center. At hindi lamang po sa Metro Manila yan, kung hindi sa malaking bahagi ng Luzon. Okay, salamat po, Mang Tani. Yes, Rafi, at para po sa update sa Bagyong Ineng, bisitahin ang gmanews.tv/InengPH. Maraming salamat po si Mang Tani, ang ating ekspertong totoo.